What's up, Pinas? Alam mo ba si Aristotle Condenuevo Polisco? Mas kilala nating si Glock 9 na pinanganak noong October 18, 1977. Isang Filipino rapper, singer at songwriter. Siya ay nag-aral nung elementary sa Binangonan, Rizal at high school sa Morong, Rizal. At nagkolehiyo naman sa STI College Fairview bilang isang nursing student. Itinuturing natin isa sa pinakamahusay na Filipino rappers sa lahat ng panahon. Ang kanyang mabilis na pag-agos sa vocal style at ginagawa siyang isa sa pinakamabenta at pinakamatagumpay na hip-hop artist sa Pilipinas. Inilarawan siya sa kapwa Filipino rapper na si Francis Magalona bilang isang panday ng salita at titik at isang tunay na makatang Pilipino. Masasabi din natin na isa ng hari ng hip-hop sa Pilipinas itong si Glock 9. Tinukoy din siya bilang isang trailblazer at matagal ng higante sa eksena ng Pinoy hip-hop. Sa isang karera, sumasaklaw sa loob ng 25 years. Si Glock 9 ay nanalo na ng 60 na parangal, kabilang na ang prestiyosong SUDI National Music Awards ng National Commission of Culture and Art. Siya rin naman ay tumanggap ng 2 FAMAS Awards, 21 na Awit Awards, 18 Mixed Music Awards, at 9 na PMPC Star Awards. Sa mga album niyang Liham at Lihim na nagtamuto ng platinum at ang MKNA na ang mga kwento ng Makata, nag-gold naman ito. Both ito ay nag-earn ng sales certification by the PARI noong 2019 and was inducted at the Callecon Hall of Fame. Nakaka-collaborate na rin siya ng halos ng 12 ng kanta kasama na ang iba pang OPM artists. Ang kantang Lando with the late Francis M, Upuan with Jazel, Baksakan with Parokya ni Edgar, Baon with Gab Chiki of Parokya ni Edgar, and Francis M, and Sari-Saring Kwento with Noel Cabangon, and Champ Lu Piao. Ito ang mga nakasama niya. Karamihan sa kanyang mga kanta ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan tulad ng mga social injustice, kahirapan at patriotismo. Sinimulan niya ang kanyang karera sa musika sa gangster rap group na Death Threat. Si Glock 9 ay kapansin-pansing isa sa mga ilang artist sa eksena ng musika sa Pilipinas na nanalo ng parangal na halos bawat album ng kanyang inilabas. Sa kanyang kantang Talumpati, sinabi ni Glock 9 na sumali siya sa isang drive-by show ni Andrew E. Pagkatapos ng palabas, pumasok sa kanya ang isang miyembro ng Filipino na hip-hop group na Death Threat. Saka nagbigay ng papel kung saan hiningi ang kanyang contact number ni OG Beware, si Ronald Salanga. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono, sumali siya sa grupo kung saan nagsimula siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa lokal na eksena ng hip-hop. Ang kanyang stage name na Glock 9 ay sumikat na sinasabihan siya ni OG Beware na dapat meron siyang isang rap name na parang maging isang rapper. Ilang mga option ang inumungkahi at ang mga pangalan nito ay Magnum 45 at Calibre 28. Ay tahasang tinanggihan, ngunit napagpasya na lang nila ang gamitin na pangalan ay na Glock 9 na rap name at mukhang kaakit-akit ito. Ang Death Threat ay naglabas ng ilang album hanggang sa isang araw ay kinakailangan ni OG Beware na umalis sa grupo at hinilig niya kay Glock 9 na maging pinuno ng grupo kasama si Hijack. Inalabas ng Death Threat ang kanilang ikatlong album na King of the Underground, ngunit nagtampok lamang ito ni Hijack at si Glock 9, so dalawa lang sila dito. Ang album ay nakakatanggap ng 4 times platinum certification sa kabila na walang pang anumang promosyon, ngunit ang tanging salita ng bibig lamang sa lansangan. So talk of the mouth lang sa lansangan to, kaya ito yung nakilala. Walang promotion, so naka 4 times platinum pa sila. Sa parehong taon, nagsimulaan maglabas ng album ang tambalan na Glock 9 at Hijack na hindi naglalaman ng pangalan ng Death Threat. Ito ay nasa ilalim ng Viva Records at ang mga album ay ang Domination 1 na Certified Gold, The Revelation Certified
Certified Platinum at Domination 2 Certified Gold naman. Sa kanyang palabas na talumpati, inilawan ni Glock-9 na ang album na ito ay bilang mga hindi pinaghandaan at puro pagmamayabang lang daw. Matapos ng kanilang ikatlong album na magkasama, si Glock-9 ay pinali sa grupo na Death Threat na walang anumang malinaw na dahilan. At naglaon din, nagpasya na rin si Hijack na umalis sa grupo ng Death Threat. At noong 2021, nagpasya na sumali naman itong si Hijack sa Dogalo Records ni Andrew E. Pareho nagpatuloy si Glock-9 at Hijack na magsumiti ng kanilang mga solo demo hanggang sa taong 2000. Nang sa wakas ay natuklasan ni Christian Martinez ng Star Music ang talento ni Glock-9. Pagkatapos ng 3 buwan, naghanap ng isang executive ng ABS-CBN at aksidenteng nailagay ang kanyang demo mula sa isang recording na natagpuan sa isang scrapbox. Noong una, gumawa ng kanta si Glock-9 ng sarili niyang kanta para sa soundtrack ng ilang pelikula ng Star Cinema tulad ng Trip at Jologs noong 2002. At sumali din siya sa Himig Handog ng Love Song at ang mga co-writer niya dito ay si Mike Villegas. Noong 2003, nilabas ni Glock-9 ang kanyang debut album sa ilalim ng Star Music na pamagatang G9. Kasama sa album na ito ang kantang ginamit sa pelikula ng Star Cinema noon, ang kanyang pangalawang album, Ako Si, at inilabas noong 2005 sa ilalim ng Star Music. Noong Pebrero 2021, inihag ni Glock-9 isang bagong album, ang pinamagatang Poot at Pag-ibig na kanyang ilalabas niya ito sa YouTube. Ang alam ko dito, isang track bawat araw simula February 14 hanggang 19. Ngayon alam mo na kay Glock-9 ang kanyang buhay. Pilipinas, thanks for watching. Peace! Simula sa pinakataas ng katawan hanggang sa pababa na pababa sa palakang. Everybody now!